At ito na nga mga guys, no, dahil no, lakas ng buhos ng ulan ngayon, so meron na naman tayong naisip na game plan, no, kahit na grabe ang buhos ng ulan. So meron tayong naisip ngayon na mag-upgrade ng solar panels, no. So meron ako ngayon na 8 Bosca panel na 120 watts and Doosan panel na 110 watts each, no. So ang plano ko kasi is mag-upgrade tayo ng siguro around 600 watts na solar panel. Dalawa yung pwede kong ilagay dito sa ating existing rail, no? So ngayon, check ko pa kung ano yung makikip ko dito sa panel, no? Kung meron pang space na magiging available kapag ka na-install na natin yung ating 600 plus na watts na solar panel na bibili. So ito, no? Grabe, no? So ayos na ayos to kasi tama-tama, pagtanggal ng panel, linis na siya, no? So, yung ulan na yung naglinis ng ating mga panels. So, let's see. Good morning guys. So, after na malakas na ulan kagabi guys. So, ngayon ang araw na magtatanggal tayo ng mga solar panel, no? Dahil nga magpapalit tayo ng panel. So, bukod sa pagpapalit ng panel, so nag-iisip na rin ako kung ano pang may upgrade natin dun sa ventilation natin dun sa ating solar rail. So, let's see kung ano ang magagawa pa natin dito sa ating setup, no? Pero ikikip natin itong existing na solar rail natin. Ito na nga pala yung nabili natin na solar panel. Ito ay ang JA Solar 610 N-type bifacial solar panel. So, dalawa yung nabili ko kasi ito lang yung kakasya dun sa ating existing rail. So, medyo malaki-laki siya, no? Tingin ko hindi to kaya ng isang tao para iakyat sa bubong. Sa mga magkaka-interest pala dito sa ating JA Solar na 610 watts, so ito yung kanyang spec, no? And ito nga ay nabili ko dito sa Phil Solar Industries. So, malapit lang to sa amin guys, kaya dito ako bumili, no? So, nakuha ko sa kanila ng 8,600 dalawang panel. So, 4,300 each panel. Many tic-tacs later. Eto na nga, no, sa tulong pa ng tatlo pang tao is naiakyat na natin yung dalawa nating JA Solar 610 watts na solar panel. And ito na, naglagay na tayo ng gamit dito at ready na tayo na i-mount sa solar rail yung ating dalawang solar panels. Ito yung first time na gagamit ako ng bifacial solar panel guys, no. So itong nakita natin dito sa gilid na solar panel, ito yung likod na side ng ating solar panel, no. So halos pareho lang siya, di ba? So ang itsura niya may mga solar cells din siya dahil nga bifacial siya. So dalawang side ng panel is merong solar cells. Quick update lang guys. So medyo mataas na yung sikat ng araw pero nandito pa tayo at nagkakabit tayo ng additional na solar rail. So bumili ako ng 4 na 1.2 meters na solar rail. Kasyang-kasya yung width ng ating solar panel dyan. So ang purpose natin is mas maitaas pa natin yung solar panel niya para maging maganda yung ventilation. Nakabit na natin yung unang solar panel. Samantalang dito naman sa kabila is nakaabang na yung ating solar rail. So kung sisilipin natin, no, yung distansya natin sa bubong ngayon is medyo may kalakihan na siya compared dun sa dati nating setup. Eto na nga at nakabit na natin yung pangalawa nating solar panel. So kapansin-pansin talaga guys yung inangat ng ating solar panel ngayon, no, compared dun sa ating dating setup. So dito pa lang is mako-convince na ako na well ventilated yung ating panel. And dito pala sa gitna is ayan na nga, na-set up na natin yung connection niya. Ang ginawa kong connection ng dalawang solar panel na yan is series connection siya. So, may gagawin lang tayo dito. Lilinis-linis lang tayo muna ng konti dito kasi pansinin nyo, may mga prints yung ating solar panel, no? Gawayan nyo nung kanina, nung inangat natin sa bubong yung ating panel. May mga hawak-hawak ng kamay. So, konting linis lang to. Ayan, no, tapos ko na linisin yung ating solar panel. Gabi, inabot na tayo ng tanghali dito sa bubong. So, tutok na yung araw sa ating bumbunan, no. So, nakita nyo yung araw, no. Ayan na, oh. Ay, kapagod. So, ngayon, yun. Check natin ngayon yung distance na ng ating solar panel from roof. So, around 10 inches na, no.
no, yung naitas natin do sa ating solar panel. So napakagandang distansya na to, no, na masasabi natin. At dahil nga malaki-laki pa yung space natin dito sa kanan, is pwede pa natin pagkasyahin yung dalawa nating lumang Bosca na panel. So ilalagay natin yan dito sa gilid para naman hindi sayang yung ating space at makapag-harvest pa tayo dyan. Eto na nga guys, at nakabit na natin yung ating dalawang 120 watts na Bosca solar panel. So kinonekta ko siya in series connection. No? So bali ang plano is magiging iba yung solar charge controller nito compare sa JA Solar. So yung JA Solar natin, pinakita ko na sa inyo na naka-series connection din yan. So dun sa ating setup ngayon is dalawa yung magiging solar charge controller natin. The next morning. Good morning! So ito na nga, pasado alas 11 na ng umaga. So medyo tinanghali tayo ng gising pero natapos naman natin yung connection ng ating JA Solar panel sa ating solar charge controller. So ito muna yung ating titignan. Pero itong Bosca natin is hindi pa siya naka-connect sa solar charge controller. Gamit ang ating SRNE Bluetooth app, so i-check ko ngayon yung ating solar harvest. So as of 11:38 AM, so ito na yung power na pumapasok sa ating solar panel. Around 940 watts na power. So makikita rin natin sa battery yung ating charging current, no? Sa history tab naman, makikita natin dito yung ating power generation. Nakaka 2.88 kilowatt hour na tayo, no? So hindi pa nagtatanghalis, naka 2.88 na. So malaki-laki pa yung ma-harvest natin ito. Balikan natin ngayon yung ating SRNE Bluetooth app. So as of 1:43 PM guys, so ito na yung ating power na pumapasok sa ating solar panel. Ito yung charging current niya. And then sa history tab natin, sa power generation natin, no, biglang lobo guys, no. Ito, no, nakaka 4.691 kilowatt hour na tayo na harvest. Check natin ulit yung status ng ating harvest dito sa ating Bluetooth app. So as of 2:38 PM guys, so meron pang 750 watts na pumapasok na power galing sa ating solar panel. At meron tayong charging current ngayon na sa battery na 24.9 ampere. Sa history tab naman is makikita natin yung power generation natin is around 5.3 kilowatt hour na guys, no. So kung compare ko sa dating setup ko, pag summer season, halos dinoble niya na yung harvest. Okay, so time check tayo ngayon. So around 3:30 PM na. At ito pa yung power na pumapasok sa ating solar panel. Medyo mababa na siya, no? Nasa 295 watts na lang yung pumapasok na power sa panel at yung charging current naman natin sa battery is nasa 10 ampere na lang. Sa power generation, nakaka 5.8 kilowatt hour na tayo. So, meron pa tong itataas guys, no? So, ano lang tayo, sahod lang tayo, no? Sahod lang tayo sa araw ngayon. So, I'm hoping na mapumalo pa to ng 6 kilowatt hour. Ito, no, so hapon na. So time check tayo around 4:28 PM na. So makikita nyo dito na grabe na yung binaba ng power galing sa solar panel. 57 watts na lang. May charging current tayo na 2.1 ampere. Sa history tab, ito na nga guys, no, yung pinagpe-pray natin. Pumalo na siya ng 6 kilowatt hour, no? 6001 watt hour na siya. Ito at alas 5 na ng hapon, so wala nang direct heat ng sunlight dun sa ating bagong solar panel na tig 610 watts, no? So dalawa sila na kinabit natin dun sa ating solar charge controller. So ito yung first day na one whole day kung ginamit yung bagong solar panel natin para mag-harvest ng solar energy. So check natin sa solar charge controller kung ilan na yung na-harvest niya. Okay, so time check, 5:20 PM. So, check natin dito sa ating SRNE MA series solar charge controller yung na-harvest natin. So, check muna natin pala yung power pang pumapasok sa panel, no? Around 5:20 PM. So, meron pa siyang 14 watts and around 33 volts. Then, check na natin yung harvest. Ayan, no? So, naka-harvest tayo ngayon ng 6,053 watt hour or
6,000 kilowatt hour. So ito na yung pinakamalaking na harvest ng aking solar charge controller, no, sa buong duration ng ginamit ko siya. So record breaking tong ating solar panel ngayon, no, kasi nakapag-charge tayo ng around, nakapag-karga tayo ng 6,000 watt hour na solar energy today.